sa atin ng mga gathering, no, sa mga pamilya, sa mga kaibigan, o sa mga kaeskwela. At minsan, ito rin panahon na mayroong mga ibang celebration, katulad ng mga kasalan, Christmas party, at iba pa. Sabihin ko po ito na kasiyahan. Kaya ang isipan, ang panahon, maging ang focus ng tao ay nandudoon sa first arrival o coming ng ating Panginoon. Amen ba yun? Pero ang tinatanong ni Dr. Janville ay yung the second arrival ng Panginoon o the second coming ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kung titingnan po natin sa kwento, sabi niya, well, I just wonder if you love disappearing. So, kaya, maaari, di siya magtataka na hindi niya inaantay o hindi siya interesado sa pagbabalik muli ng Panginoon sapagkat ang kanyang focus ay nandoon sa unang pagparito. Dr. Hill said in Walkout that got Dr. Anderson to thinking and actually revolutionized his life and his preaching. Napagtanto niya, napag-isipan niya, pagkalit ni Dr. Hill, o nga siguro, di ba, na mahalaga o mas mahalaga yung muling pagparit ng Panginoon. Kaya kung tayo po, no? Kaya kung tayo sa panahon natin ngayon ay nag-aantay, di ba, sa kapastuhan, dapat mas lalo po natin antayin at salubungin na meron pong pananabik ang muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Say amen. Taon-taon sineselebrate natin ang Pasko. Amen. Taon-taon gumagastos sa tao. Amen. Pero, ang tao naniniwala na muling paparito ng ang Panginoon, pero walang celebration na ginaganap o minsan ginagawa bilang paganda at anticipation for the first coming or for the second coming of the Lord Jesus Christ. Kinusap mo ako isang kaso, sabi ko, gusto sa inyo, ano ba design nyo ngayon? Sabi niya, siyempre, Pasko, Christmas season. Sabi ko, sometimes ang Pasko ay nalalayo tayo doon sa muling pagparito ng Panginoon. Kung baga sa tinitingnan natin yung matagal na panahon na kung sinira ang Panginoon, bagamat nagdulot sa atin ng kaligtasan at kung wala first coming or the first Christmas, wala rin second coming. Pero napakalaga na makita natin at mapagandaan natin ang muling pagparito ng Panginoon, no? At hindi naman natin minawalang bahala o waglit ang unang pagparito ng Panginoong Yesu Cristo. Amen. Sometimes, medyo commercial ang Christmas. Amen? Sometimes, ang Pasko ay medyo naglalayo sa atin sa tunay na diwa ng Pasko o ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya sa mga ganito, hayaan ko natin malayo pa naman ang 25, may parang patayo at 5 minuto tayo ngayon. Makuha ko natin itong Sunday na ito upang muli natalakay natin in relation sa muling pagparito ng ating Panginoon. In Matthew chapter 24, ang dami ng teksto, 336, sumobra na po yung 3, verse 36 up to verses 44. Tungkol sa araw o oras ng aking pagkabalik, wala na akalam dito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya maging handa kayong lagi dahil sa hindi ninyo alam
ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo, ito kung anong na isang tao kung anong oras sa gabi, darating magnanakaw, magbabantay siya, hindi hahayaang pasukin na magnanakaw ang kanyang bahay. So, kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ay lahat ay sandali na inupo at hindi nagabay sa panalangin. Dakilang Diyos sa maraming salangin, kami po ay nagpupuri ng pampasalamat sa oras nito, sa araw na binigay niyo sa amin, ang araw ng linggo ng panambahan at pagkikita at pagtitipon ng inyong mga anak. Ipapasalamat kami sa panong ito na masamba ka po namin, na maitaas ka namin at maluwalhati at mabigyan ka po namin ng pasasalamat sa lahat ng ginawa sa amin, sa lahat ng mga pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng tulong na nagmula sa iyo, maging ang kakalingan at pag-iingat mo sa bawat buhay ng bawat isa. Maging sa kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kaisipan, at iba pa mga bagay na kung saan ikaw po ang pinagmumulan. Salamat po sa umagang ito, samahan niyo kami at ikaw po mangusap sa bawat isa, sa pamagitan ng iyong salita, ang Ebanghelyo ng aming Panginoon, at pagpalain niyo ang bawat isa na kikilala sa iyong dakilang pangalan, tatanggap sa iyong salita, at lalapit sa iyo. Maraming salamat po at nilig po namin ang iyong tulong sa kabila na may konting ingay o maingay, ay bibigyan mo kami ng pag-unawa at kasabikan tanggapin ang iyong salita. Maraming salamat po maging sa iyong kapiran, sa pagpapatawad, sa paglilinis sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala, maging lahat ng aming kakulangan. Ikaw po ang aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad at tumatanggap sa amin. Hayaan niyo po ang iyong habag at biyaya ay masukungan po namin sa araw na ito. Salamat po, anuman ang mga personal na kahilingan, dalangin o pangailangan ng bawat isang member dito. Personal niyo po sila, kausapin at ikaw po tumugon sa lahat po ng kanilang katanungan o mga panalangin at daing o inaasam sa mga buhay. Salamat po na marami at di po kami alis sa lugar na ito. Hindi po namin nakatakpo ang aming Panginoon sa lugar na ito. Salamat po, itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Palapakan ka po natin ang ating Panginoon. Kaya maging handa kayo o rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi inaasahan. The coming of the Lord Jesus Christ is first, is certain, but uncertain. Ano yun? Certain, but uncertain. Ang pagparito muli ng Panginoon ay totoo, ito ay tiyak, ito'y mararanasan. No? Lalo na sa rapture of the church ng mga nananampalataya, no? Na kumikilala sa Panginoon. Sinasabi po natin na yung certain and uncertain coming of the Lord ay isa po itong katuluan na tinatawag po natin imminency or the imminent return of the Lord Jesus Christ. Ang pangako ng Panginoon na muli siyang paparito, bagamat hindi natin alam kung kailan, anong araw, anong oras, anong taon, o anong buwan, ayong angkot tayo hindi. Pero tiyak ng Panginoon ay nagsabi na siya ay muling babalik. Amen. Minsan sinabi po ni General Douglas MacArthur sa kanyang pag-alis sa Pilipinas noong bataan ay halos bumagsak na sa kapangyarihan at kamay ng mga Hapon. No, kaya sa lugar ng bataan, sa koridor, nandiyan po siyang alis at nagsabi sa kanyang pag-alis, ano kanya sinabi? I shall return. Ako ay muling
babalikan niya muli ito kanyang, sabi nga yung ang ating bayan, ang ating bansa. No? At kukunin niya muli sa kamay ng kaaway. Alam niyo po nangyari? Ano nangyari? Nakabalik? Hindi. Nakabalik. Kung si General Douglas MacArthur nakabalik, ang Panginoon kaya makapabalik. Amen. Bagamat di po natin tiyak yung oras at petsa na muling pagparito ng Panginoon, pero tiyak naman na certain na ang Panginoon ay muling paparito. Kung merong first coming, may second coming. Kung merong birth of Christ, merong return of Christ. Ang mundo ay nagdantay ng tagapagligtas. Kaya na ang false Savior and false Christ. Pero ang mga mananampalataya, doon ang kumikilala sa tunay na tagapagligtas, tayo po ay nag-aantay, hindi sa Antichrist. Yes, we Antichrist. May sabihin, inaantay natin si Kristo, but we are not against Him. Amen. Sabihin natin, ang ating pagkantay sa Panginoon ay may kasabikan, at ang ating pagkantay sa Panginoon ay alam po natin, ang Panginoon muli siyang babalik. Yan naman po yung teaching about the imminency of Christ's return. Sinasabi po, this is the state of being imminent and liable to happen soon or to the forthcomingness already to take place. Yung unang pagparito ng Panginoon, halos o higit sa 2,000 taon na ang nakalipas, sineselebrate hanggang ngayon, no, tayo po ay mas malapit, hindi sa kapanganakan ng Panginoon, kundi mas malapit sa muling pagparito ng Panginoon at mas lalo higit natin i-anticipate o pagandaan, di ba? At kinakailangan, bagamat hindi pa dumarating ang Panginoon, i-celebrate. Amen. Yung pagparito ng Panginoon. Actually, yung Jesus Reigns Philippines ay isang gesture o celebration ng anticipation ng muling pagparito ng Panginoon, declaring that Jesus is our King, He is our ruler, He is our coming King. Amen. Sinasabi po roon sa Revelation na muling paparito ang Panginoon, the real second coming, i-establish niya ang kanyang kaharian dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon pagkatapos ng 7 taon na kapigatian na mararanasan ng mundo. Amen. Plano mo ba yun? Amen ba yun? Kaya, ngayon pa lang, ang bansang Pilipinas, all over the nation, 83 provinces, including NCR, nag-celebrate last Monday, kasi November 27, ginawang holiday instead na November 30. Amen. Amen. Pero sa nakaraang mga taon, November 30 celebration, pero ngayong taon, minug yung holiday, kaya ginawang Monday ang celebration. Alam niyo po ba na meron po isang kwento na nakaraang 30 Webes. Doon nagkaroon po ng pagtitipon ng mga pastors dito na sumuporta sa Jesus Christ Philippines. Nakamangha. Una, kinuwento po kung paano nangyari po yung event. Yung event ay para maidaos, kinakailangan may venue. Ang venue na available yung People Center. Last year, hindi natin nagamit kasi hindi nagawa. This year, available, maganda, pero kung gagamitin mo, meron ng bayan. At inaya po namin kung magkano abutin yung lahat ng halos gagastusin, aabot po mahigit ng 100,000. Yung estimate nga po mga 120 or more thousand. Bali, ang tanong sa kukuha ng pera, kaya may nag-suggest, huwag na natin gamitin yung People Center sa loob. Gamitin na lang natin yung People Center sa labas.
Ibig sabihin sa tapat na ng Kapitolyo, katulad yung nangyari yung nakaraang taon, bali, may pilit pa rin po tayo na idang sa gawain doon po sa mismo loob ng People's Center kasi inayos, pinaganda, air condition, bago mga silya, at mas magandang gamitin, very comfortable. At yung problema na 100,000 na pambayan para sa venue at maging sa sound system at iba't iba pa mga operational expenses, the Lord will provide. Alam niyo po ang nangyari last Monday, hindi lang po nag-provide ang Panginoon ng 100,000 na kundi may lumabis pa na halos kulang-kulang 100,000. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Alam niyo po, pangalawa, nung nag-uwian na kasi meron tayong mga delegates from different towns, ang isa po rito ay taga-Morong. Kinuwento po mismo ng coordinator, pastor ng Morong, na umakila sila ng isang sasakyan at ang laman nila ay nabiliman. Kasama po siya bilang driver at sa unahan ang kanyang asawa na. Nung gabi na pauwi na, sa parking nila, pumutok yung preno. At nanalangin siya, binigay siya ng wisdom sa Lord na gagawin. Siyempre, yung iligtas sila ng Panginoon. At habang binamaneho niya sa sasakyan, yung kapyo, siyempre, lalagay mo sa mababa para hindi kumulin. Hanggang makarating sila sa parking baga. At kung nasa baga na, meron siya sa sasakyan na nagkamaneho na nakaharap sa daan. Malay pa nang sinusinahan niya na. Buti na lang po, pagdaan nila, wala na yung sasakyan. At ang sabi niya, kung aabot siya, ibabangga niya yung sasakyan niya doon sa kanya. Pero hindi pinagtulutan ng Panginoon. At ang sumunod, alam niyo po yung layo na pilar sa Morong, nakarating sila ng boundary ng Morong, yung medyo akit na at pahinana yung takbo. Kaya nung nandito na po sila, mata sila tumaas sa mga bulusukin, sa mga sigsag na lugar, gabi, madilim. Hindi niya yung sinabi sa mga pasahero para di magpanik. Sinabi niya sa kanya asawa para pag hindi naniwala hanggang sa yung naramdaman ng kanya asawa, hindi nagbibiro yung pastor. So, nag-pray. Hanggang nakarating sa boundary, doon niya na lang dinaba yung cambio at pinatay makina sabay buminto. Walang damage yung sasakyan. At yung lahat ng sasakyan na 15, ligtas. Kaya nga natin palakpakan ng Panginoon. Hindi ko yung muna lang ako sa kaya ng bisita. Tunay nga po, ang Panginoon ay napakabuti at ang Panginoon ay hindi na nagkakaloo, kundi siya rin po ang nag-iingat sa atin. Sa oras na tayo po ay kabilang sa mga palataya, humilala sa Panginoon, ikas natin ang kanyang pangalan, ang Panginoon, walang magagawa kundi gumawa para sa atin. Sabi nga po ng John chapter 12 verse 32, isa po sa naging anticipation namin yung attendance. Kasi yung pinaka-people center, 5,000 ang seating capacity. Nagmamarcha, pupunta roon. Yung nakaraan, medyo mababa attendance. But praise God, bagamat hindi na-abot yung 5,000 seating capacity, mas higit ang bilang ngayon kumpara yun na nakaraang taon. Umabot po na may higit 3,000 yung dumalo. Sa pating Batangas po yun. Kaya, we believe, sabi nga, if His name will be lifted up, sabi ng Panginoon, people will draw near unto Him. John chapter 12, verse 32. Kaya kami po bilang isa sa mga nagmamobilize, nag-coordinate, na isa yun sa mga inisip namin, gano'ng karami kaya magpaparticipate ng mga pastor, gano'ng karami kaya magpaparticipate ng mga churches, gano'ng karami kaya yung mga dadalo. Pero, siyempre dahil ang pangalan ng Panginoon ay tinataas, ang pangalan ng Panginoon ay nagataya,
ang Panginoon din ang siyang tumawag, nagbigay ng conviction, negative ng mga tao na sasamba at magtataas sa kanyang pangalan. Amen ba yun? Alam niyo po, napakaganda ng celebration na yun. At naniniwala po ako ang celebration na yun ay hindi na po para pagpakitipon o reunion ng mga mananampalataya ng mga churches sa Bataan. Maging sa buong bansa, yun po ay pagtitipon sa Manila, sa Loreto, at sa lahat po ng mga probinsya sa pinaka-central lugar sa mga syudad ginaganap. Brothers and sisters, sa Bataan, isang dekada na po yung pagtitipon na yun taon-taon. At kailanman di tayo binigyan ng Diyos. Ang Diyos ang siya nagdadala ng mga tao, no, sa kabila na iba-iba yung kongregasyon. Ang Diyos po ang siyang nagpo-provide ng lahat ng kakailanganin. At ang Diyos po ang siyang gumagawa sa gitna ng mga programa at gawain. Alam niyo po yung pinaka-values o core values ng JRP, yung tinatawag na post, prayer, anonymity, unity, sacrifice, and excellence. Pero yung anonymity, ito po yung binabantayan. Ibig sabihin, pagka dumalo ka sa gawain ngayon, kailangan wala kang ibang suot na t-shirt maliban na nakalagay ay si Jesus reigns. Amen. Hindi t-shirt ng pangalan ay yung pangalan ng simbahan. Hindi t-shirt ng pangalan ay para bang promotion o anong pangalan. Hindi. Ang core values ko ay anonymity. Ibig sabihin, only one name ang siyang makikita, mababasa, at may tataas sa lugar. Amen. Kaya nga kumenta niyo yan, meron tayong t-shirts, no? Taon-taon si Pastor Erwin, nagtitinda niyan para ma-attain yung unity na yun. Saka yung anonymity na yun, na walang ibang pangalan ang kikilalanin, itataas, maging mga nag-perform o mga nanguna ron, hindi pinapakilala, hindi binabanggit ang pangalan, hindi binabanggit ang lugar na pinagalikan o yung lugar o church na kanilang kinabibilangan. Sapagkat ang nais ng po natin, ang Panginoon ang siyang makita, may taas, at ang Panginoon ang siyang tangi na mag-hari sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, sa lahat ng gathering sa Bataan, simulan namin ang punta rito, way back 1989, ito po ang nagtagal ng halos 10 taon, taon-taon meron. Ito po yung halos may pinakamaraming support ng mga tao, mga churches. At ito po ang may pinakamalaking funds na pumapasok. Bakit? Kasi ang itinataas ay ang nag-isang pangalang Jesus. Amen. Not just a Savior, but as a King, the ruling King, the reigning King, and most especially, the soon coming King, Jesus. Amen. Kaya naniniwala po, pinintulutan ng Panginoon sa Pilipinas ang National Day of Celebration and JRP of Jesus Reigns Philippines Net Ministry na dati ko rin kinabilangan ng may gift at 10 taon. Ito po ay yung celebration, a movement, anticipating, preparing, declaring Jesus the coming King. Amen. At darating po siya in a moment, in a twinkling of an eye, suddenly unannounced para sa kanyang mga anak o sa mga kumilala sa kanya o sa kanyang iglesia. Amen ba yun? Kaya, church, be always ready. Amen. Amen. Kaya nga po, it is certain, but uncertain. Totoo, tiyak, pero di natin alam kailan. Bakit? Kasi mismo ang Panginoon ay nagsabi noon na walang oras, araw ang nakaalam kung kailan siya muli paparito. Mamaya tingnan po natin why.
Alam niyo po, in Luke chapter 21 verse 58, sinabi ng Panginoon sa mga lagat, pagka nakita niyo na mga bagay na ito na nagaganap sa inyong panahon, sa inyong paligid, ang sabi ng Panginoon, when these things begin to come to pass, ano po yan? Yung mga bagay na inulan niya, sinabi niya, pagka ito ay pasimulan na ninyong nakikita, then look up, tumingala na kayo, and lift up your heads, itaas na ninyong yung mga ulo, for your redemption or your salvation draws nigh. Amen. Alam niyo po, may mga tao mahilig sa swerte. Lagi nakikita sa gabi sa langit, tinitingnan po yung stardust o yung bulalakaw. At pagka may bulalakaw, maggagawa ng wish, make a wish. Alam niyo po, ang tunay na pagpapala, hindi swerte, ay walang ibang hindi yung muling pagparito ng Panginoon, our living hope. Sa banal na kasulatan, ang muling pagparito ng Panginoon ay tinatawag na living hope ang buhay nating pag-asa. Sapagkat siya muling paparito upang iligtas ang mga mananampalataya na kumikilala kay Kristo sapagkat He will redeem us, He will rescue us from the 7-year great tribulation that soon will come on earth. Na hindi pa po nararanasan ng lahat ng relasyon sa nakalipas hanggang sa kasalukuyan. Amen. Kaya nga po, malaking blessing po yun na tayo po ay i-rescue ng Panginoon sa nalalapit na world crisis, world chaos, world destruction. And this world ay paghaharian, hindi na tunay na Kristo, hindi tunay na tagapagligtas, kundi the false Christ, the Antichrist, at magtatayo siya ng isang gobyerno na sa panahon ng Church kinuha ng Panginoon at binyong mga tao na wala dahil kinuha ni Kristo, pamamahalaan niya ang mundo nito. Kaya naman po, makikita niyo po sa YouTube, sa Facebook, sa social media, na lagi ang laman, hindi lang yung pasto, sa akin pong Facebook, sa akin pong social media, sa YouTube na ginagamit ko, wala pa ako nakikita mensahe ng Christmas. Pero yung nangyayari sa Israel at yung mga fulfilled promises sa banal na kasulatan, punong-puno yung aking YouTube. Kaya naman po, mga magulang, mga kapatid, bagamat tayo po ay nasa season, nasa holiday season, ng anticipation ng Christmas, pero meron masigit sa Pasko. Amen. Actually, ang celebration ng Pasko, hindi po yan originally na sabi natin na yung pure o yung puro na pag-celebrate sa biblical na paraan. Instead, ang Christmas celebration, itong ating ginagawa ay meron ibahid na tinatawag natin paganism. Maka pinag-aralan niyo po yan, ang nag-introduce po niyan, mga tao na sila ng talaga kumikilala kay Kristo. Halos yung mga supporter niyan, mga commercial na tao para na sabi natin, mag-take advantage doon sa tinatawag po nating pakinabang sa celebration ng Pasko. Pero siyempre, kung ikaw ay meron tunay na pagkilala sa Panginoon, di ba, ang celebration na yan ay nagiging tama at spiritual na pag-celebrate para sa Panginoon. Sa Luke chapter 2, verse 6 and 7, the first Christmas, kailan po yan? Ang first Christmas ay yung kapanganakan mismo ng Panginoon. Alam niyo po, sinasabi po ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo, sa chapter 2, verse 6 and 7,
nung si Mary ay kagampan, o sabihin ng mga anak niya, kinailangan po doon bumalik sila sa Bethlehem. Di ba? At along the way, siya po ay mga anak na. At naghanap sila na pwedeng tuluyan. Pero nakalungkot, kung mabili yun, walang anumang silid ang available. Kasi may kasabay na napagdiriwang o event. At yun yung national census na pinagawa sa kanila. Kaya sila nandoon sa kanilang bayan. At dahil po puno yung mga ano yan, naganap si Jose na pwedeng tuluyan at pwedeng panganakan ni Mary. Pero nakalungkot, wala silang nakitang patuluyan para isilang si Jesus. Amen. Alam po natin ang kwento na yan. Mula noon, bata tayo, hanggang ngayon, may mga anak na tayo, may mga pula tayo, yan pa rin ang kwento, hindi nagbago. Ibig sabihin, yung unang pagparito ng Panginoon, mismo ang ating Panginoon Jesus, walang lugar, walang kwarto, o bahay na nakahanda para tuluyan at pwedeng pagsilangat mismo ng ating Panginoon Jesus. Sinasabi po sa Gospel niya, in verse 6, and while they were there, the time for her baby to be born, si Jesus, she gave birth to her first child. Sinasabi first kasi meron pa sumunod na anak si Mary. A son, isang batang lalaki. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger. Alam po natin, si Jesus, walang damit, sinina, pero sa pamagitan po ng strip of cloth, dinalutan siya para mag-comfort po siya, maging maayos po siya. Kung malamig doon ay naitan siya, kung medyo lalapagan niya, hindi maayos, maging komportable siya. Isinilang ang Panginoon Jesus saan? Sa pasabsaban, in a manger, because there was no lodging available for them. Brothers and sisters, ang first coming ng Panginoon ay hindi rin nababago o hindi rin naiba sa tinatawag nating second coming ng Panginoon kung ang church, kung ang mga tao sa panahon natin ngayon, bagamat alam nila na muling paparito ang Panginoon, pero kung hindi ito pagandaan, paparito ang Panginoon na kung saan walang lugar para sa Kanya. Amen ba yun? Kaya, ito po yung ating panganganan. Ito po yung ating giningi sa Panginoon. Lord, gamitin niyo kami bilang mga aral. Gamitin niyo kami bilang mga mouthpiece. Ipahayag na muli kang paparito at hindi na muli maulit yung una mong paparito. At sa yung paparito, hindi na yung maulit sapagkat marami pa mga tao na nananabik, nag-aantay ng muling pagparito. At sabi mo, pupunin mo kami, dadalhin mo kami sa lapang, bubuhayin muli mga patay, magsasalubong doon, at dadalhin mo kami doon sa tahanan o silid na inihanda mo po para sa amin. Amen? Amen ba yun? Yun po'y pinahagi natin last time. Actually, in Matthew chapter 24, kung ano mga ginawa ng mga tao noon sa kapanahon ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko, pamuli kong paparito, ang anak ng tao. May correlation, sabi rin, meron ng paghahambing, meron ng pagmugday doon. Na mga araw na yun, bago bumaha, alam na natin yung kwento ng great flood sa time ni Noe. Bali, tinawag ng Panginoon si Noe, sinabihan dahil sa laki na kasalanan na gawa ng tao, nasukdulan, halos abot ng langit, ang Diyos nalungkot sa pagkakalikha niya sa sakatauhan. Nanilikha niya sa kanyang sarili, sa kanyang wagi, sa niyo. Pero, later, yung anyo ng tao, hindi na mga tao. Sapagkat sa panahon noon, ang tao ay naging violente. Amen? Wicked. Kaya makikita po natin yan. Sabi roon, ang mga tao ay nagsisikali, nag-iinuman, at nagsisikali.
pumasok si Noe sa barko. Ibig sabihin, like as usual, as a normal, walang paganda, walang pagpaplano na sila ay maligtas sa darating na baha, sapagkat di nila pinaniniwalaan yung darating na baha. Amen. Kasi naman walang nagtutupik lang ang lupa pagka may hawog at yung springs. Pero hindi nila na-experience yung ulang bagyo. Kaya sinasabi na nauulan at napupuno ng tubig ang buong mundo at dalating na lampas doon sa bundok at pinakamataas, buong mundo yun. Kaya pinagawa ng daong si Noe para yun ang kanyang sakyan at maging paraan ng kanyang kaligtasan kasama ng lahat ng kanyang anak manggang. Amen ba yun? Kaya sinabi ron, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung paano siya dumating, ganun din naman sa kanyang uling pagparito. Halos ang tao, normal ang buhay. Kumakain, nagsasaya, nag-aasawa, nagkatrabaho. Normal. Walang anticipation, walang preparation. Sa kabila ng Panginoon, sa kanyang sulat ay nahayag na at sabi niya, at sa oras na makita ninyo ang bagay nito ay nangyayari na, especially yung kaganapan sa Middle East, sa kaganapan sa Bahay Israel, sabi ng Panginoon, itingnan niyo na ang inyong mga mata, ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong kaligtasan ay nalalapit na. Amen! Amen! Dapat masaya tayo. Dapat huwag tayong malungkot. Dapat huwag tayong matakot sapagkat yung kahirapan at kabuluhan na mangyayari sa mundo ay ililigtas tayo ng Diyos. Alam niyo po yung nangyari sa lugar ko na Israel? Yung truce, tapos na. At ngayon, laban na naman sila. Labing-isa na patay. Nagbombahan nila sila. Ang sabihin, nanantigil tutupan. Tuloy ang laban. At makikita po natin, sa time ng Panginoon, wala silang kalamanan sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod sila lahat, ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Yung sabi sa pagdating ng Panginoon, totoo, meron naliligtas katulad ng pamilya ni Noah o ni Noe, pero halos yung buong mundo sa time niya nakaranas ng baha at kamatayan. Inalaw ng Diyos ang day na hindi nakinig ang maganda. Sinasabi po bakit hindi sinabi ang Panginoon ang exact time or date of His coming? Ano sagot? Ang sagot, sabi doon, it is good that we don't know exactly when Christ will return. Kasi pagka sinabi ng Panginoon sa kanyang pag-alis, ako'y muling babalik sa petsang ito, sa lugar na ito, sa panong ito, ano mangyari? Eh kung 1,000 taon pa, 2,000 taon na lumipas, baka namatay na yung tao, hindi na nagkakasabi na lumalapit pa. Amen ba yun? O kahit nasabihin natin, may pagkakataon pa, nalala ko nung araw, kung mga bata kami, pagka yung nanay ko namin aalis, at magbibilin, oh boy, maglinis ka, gusto mo pagbalik ko, malinis na. At magsaing ka, gusto mo pagbalik ko, nakasaing na. Bali, titingnan ko yung oras, hindi ako kikino, sagkat hindi malapit yung pagdating ng nanay ko, kaya nagtatay ko. By nature, di ba, ganun tayo. Antayin natin yung last moment, antayin natin yung last minute. Di ba? Kasi gusto natin, iba yung gagawin natin, okay naman, at sa katamaran, di ba? Magpapahinga ka, hanggang pagkamalapit na, doon ka na lang gagawa. At kadalasan, inaabot ako ng nanay ko kaya natin. At inaabot din ako ng sermon, kapalo. Kasi kabilit-bilitan. Amen ba yun? Sabi, likas sa atin. Likas sa
sa atin na mag-atubili. Yung saka na. O kaya naman, hindi na. Kaya naman sinasabi, if we know the precise, yung exactong day, we might be tempted to be lazy in our work for Christ. Alam niyo po, sinasabi ng Panginoon na hindi niya nilagyan ng petsa yun upang sa ganon, hindi tayo sabi nung maging tamad doon sa bagay na pwede natin gawin. Gusto ng Panginoon maging masipag po tayo sa gawain para sa Kanya at maging sa gawain para sa iyo habang tayo nag-aantay sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga worse yet, we might plan to keep sinning and then turn to God right at the end. Heaven is not our only goal. We have work to do here, and we must keep on doing it until death or until we see the despicable or the imminent coming of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, yung pag-antala ng pagpalit ng Panginoon ay advantage po yun sa mga tatagantay sa Kanya upang magawa nila na may kasapatan at mahabang panahon ang pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Amen. Amen ba yun? Meron tayong enough time para gawin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon, especially yung may kinalaman sa kanyang kaharian, sa kanyang ebanghelyo, at pati sa kanyang ministeryo. Dahil tayo tinawag ng Panginoon upang maligtas, at ang kaligtasan natin ay hindi lang para sa atin, kundi ang kaligtasan natin ay upang ibahagi rin sa ibang tao. Amen ba yun? Sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang pangako, kaya hindi niya katinutupad o bagay na yun. Bagkus, ang Diyos ay matyaga, patient, long-suffering. Gusto niya marami pang tao at kumilala at magsisi sa kanyang kasalanan. Amen ba yun? Kaya kung ating tayo Jesus tumaking, noon, hindi pa tayo kumikilala, lagot tayo. Buti na lang, hindi pa siya dumarating kasi nakakilala tayo sa Panginoon at binibigyan niya tayo ng pagkakataong maglingkod sa Kanya at maligtas ang ating pamilya. Amen. Sino gusto sa inyo maligtas sa kanyang pamilya? Maligtas sa kanyang kaibigan? Maligtas sa kanyang anak? Meron pang enough time. Amen. Hanggang di pa pumapalit ang Panginoon, samantalay po natin kasi hindi rin natin alam kung kailan yun. Kung makaisa ka sa pamilya mo, makadalawa, makatatlo, makaapat, praise God. Mga pinag-aaral sa iyo kalaunan, meron ako kamagagawa doon, nagpa-Bible study, namatay na niyan lola. At nung nagkasalupot ako kami, sabi ko, condolence, namatay si lola mo. Sabi niya, Pasko, paano? Di pa ang Pasko. Pero, sa susunod, di na ako papayag. Kasi alam niya yung kanyang lola, hindi na lang palagkaya. Kaya nung namatay, hindi ako punta. Sabi niya, di na ako papayag. Kaysa sa panunumala ni Kalag, magpunta pa ng Inferno. Mga ngaral ako ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Kasi ang tanging paraan para maligtas ang tao ay ang pangangaral o pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga taong wala pang Kristo. Upang sa ganon, talikuran ng kasalanan, tanggapin ang tagapagligtas at gamitin ang ating natitirang buhay at panahon para sa Kanya. Dahil mas sinasabi po natin, it is good that we don't know exactly when Christ will return para sa ating kabubutihan. If we know the precise date, we might be tempted to be lazy in our work, until we return. It is good. Let's keep on doing it until then, or until we see the unspeakable or imminent return of our Lord Jesus. Alam niyo po yung kalagayan ng panahon dun sa panahon ni Noah, sabi roon, now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. Genesis chapter 6 verse 11. Take note of the word violence.
Verse 13, inulit po niya. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them out along with the earth. Alam niyo po, pagka kinuha niyo po yung original word translation sa salitang violence, yan po ay manggagaling sa salitang Hebrews, na ibig sabihin po na magkumpas sa salita ay Hamas. Kilala niyo yung Hamas. Hindi po coincidence na mayroong Hamas sa panahon natin ngayon. Hindi rin po para bang ipinangalan lamang as the title ng salitang Hamas. Bagkus sa panahon ginawa, may Hamas na. Amen. At ang katumbas noon ay yung mga violent people sa panahon ginawa. Nasukulan ang ginagawang kasamaan na halos katulad sa panahon natin ngayon na katulad na sinasabi ng Panginoon na sa kanyang muling pagparito, meron din ganong Panginoon. Kaya, hindi na ang pagkaka kung meron po pangyari sa Israel na tinatawag na mas na yung mga tao hindi lang tinatakot, hindi lang ang binibiag, ang ilan po ay tinotorture, ang ilan ginagahasa, ang ilan po ay pinapatay, pinupugutan ng ulo, etc. etc. Violence po. At ang tawag po dyan ng mga nakakita inhuman or para bang asal hayop ang ginawa sa mga pagpatay sa mga tao. Kaya naman po mga magulang mga bakit sa time ni Noah, ang kanyang ginawa in verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang kabayan ay maligtas sa pamagitan nito'y hinatulan niya sa libutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos sa kanyang pananalig o pananampalataya. Amen ba yun? Amen. Ibig sabihin, si Noah sa kanyang pagsunod at pananalig sa Diyos na pinilit niya na kanyang pamilya ay maligtas bagamat ang mundo sa kanyang panahon ayaw at hindi naniniwala sa paparating na dilubyo o judgment ng Panginoon sa mundo. Pero di ito na nangyari, tanging si Noah at ang kanyang pamilya lamang at ang mga hayop doon na sa paligid niya nilubos ng Panginoon, kunin pares-pares ang naligtas sa panunay. Amen. Mas ginusto pa ng tao na ang pumasok sa daong, siguro na nakikita nila si Noah, na tinitipon yung mga hayop pares-pares, elepante, giraffe, unggoy, sabi, nakikita nila yun. Mare, pinagtatawanan nila si Noah na sa panahon ng pagalaw ng dinig at walang punan ng bagyo na alam nila, hindi nila naranasan, ay sinasabi na parang kamangmang o parang bang sila unang sinuwa na magkakaroon ng dilubyo. Pero mga magulang mga kapatid, yun ay totoo sapagkat yun ay utos ng Panginoon at yun ay sinabi ng Panginoon at ayon sa kanyang salita, naganap po yun after 120 years. Amen. Kasi parang tuloon daan, 600 years, 600 o 700 years. Ang pinamamatanda, 669 sa panahon ni Noah. Pero sa panahon ni Abraham, kulang sa 1,000 taon. Kaya halos 120 years siya ng araw patungkol sa pagdating ng pagkatwiran, pagsaway, o sa maling gawain. At alam niyo nangyari? Dumating yung panahon ng utos ng Panginoon. Alam niyo po, do you know the people of Taiwan? They understand the doctrine of imminency. They truly do for more than 70 years. Taiwan has been under the threat of an invasion by the Chinese Communist Party, and the question is not whether China will attack Taiwan, but when Taiwan must be ready to
or a conflict at any time, and says their defense minister, noting that Taiwanese military is capable of mobilizing more than 200,000 soldiers within 24 hours. Magkasasakupin sila, nakaaway nila yung China sa loob lamang ng 24 oras. Kaya nilang i-organisa ang kanilang mga reservists o kanilang mga militiamen o mga military men na aabot halos umahigit sa 200,000 team. Ganun sila ka-prepared. Amen. At alam niyo po mga magulang mga kapatid, yung readiness nito, that kind of readiness we need to maintain as followers of Jesus, and we need to be ready. We are on the cusp of an invasion, not a hostile one, but a friendly one. Jesus is coming back, and we need to be ready. Amen. Amen. Kailangan, wala pa tayong 200 o 200,000 para organize ang isang araw. Kailangan, yung tayo tumagal sa Panginoon, in-organize na natin ang ating buhay. Inihanda na natin para sa pagdating ng Panginoon. At gawin na natin na meron po tamang kaisipan, tamang pananaw, tamang puso, tamang buhay, ang paghanda ng muling pagparito ng Panginoon na saan ay ating pinananabihan. Amen. Alam niyo po, sa bagong tipan, sa time ng Panginoon at ng mga nagad, lahat po sila ay naniniwala na ang Panginoon Jesus babalik anytime. Amen. At ang tawag doon, the doctrine or the teaching of imminency. Kaya po, mula noon hanggang sa mga sumunod na mga mananampalataya, mga disipulo, hanggang ngayon, hindi nagbabago yung pagtanaw, yung pananampalataya ng Panginoon Jesus ay muling paparito. Kaya sa kanilang panahon, sa kanilang generasyon, sa kanilang, sabi nga, yung taon na dinugod sa mundo, ang buhay nila, sila po'y nabuhay kay Kristo at kung mamatay, pakinabang. Amen. Yun ang sabi ni Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya naman siya sabi po, equal footing lamang ang lahat ng tao sa mundo when it comes to the return of Christ. Sa church, equal footing lang. Sila, bagaman, sabihin natin sa panahon natin ngayon malapit dumating ang Panginoon, 2,000 years ago na lumipas, hindi pa rin dumarating ang Panginoon, namamatay na yung mga tao sa papalatay sa Panginoon. No? Pero, hindi namatay at nagantay na ang kanilang pananampalataya, anumang oras, darating si Jesus. Alam niyo po, nangyari yun hindi. Sa kabilang banda, hindi pa nangyayari. Pero sa kabilang banda, ang nangyari, sila ay kinuha ng Panginoon, isahan. Amen. Kaya yung paganda, magbe-beneficio ang bawat isa, kung hindi mo makakita ng mata ng Panginoon sa lapag, sa kanyang muling pagparito, makikita mo naman ang Panginoon personal, no, sa kanyang karyan, sa kanyang paraiso, sa tahanan ng Diyos, no, ayon sa kanyang ipinangako sa atin. Amen ba yun? Kaya walang sana, dagdag man tayo hindi, makikita tayo at makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Kaya dapat bago dumating ang panahon na yun, tayo po ay pumilala na sa Panginoon at binubugod natin ang ating buhay sa ating Panginoon Jesus na nagtintas, nagmahal sa ating Panginoon. Kaya naman po, the Christ second coming will be sweet and sudden. There will be an opportunity for the last minute. The entrance or bargaining, the choice we have already made will determine our destiny. Sabi noon sa pangalawa, tapusin ko na po, no more chances to prepare when He comes. Wala na. O pagka dumating ang time na tayo po ay dumating sa galing natin
Amen. Kaya sabi po ng talata sa verse 40, sa araw na iyon, kung may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa, at kung ang may dalawang babae na nagtatrabaho sa pilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Meaning to say, wala ng time para yung naiwan, gumawa pa, magsisi pa, o maligtas. Kasi mabilis na siya. Kaya hanggang tayo po ay buhay, nagkante sa Panginoon, ito yung panahon na tinatawag na araw para gumawa. Amen. Last, be prepared and watchful. Kaya maganda kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw, oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating magnanakaw, magbabantay siya, hindi niya hayaang pasukin na magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na ng tao, si Jesus, ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kailan? Sa oras na hindi inaasahan. Hindi alauna, alas 2, so on, so forth, kundi sa oras na hindi natin inaasahan. Pagka inasahan mo yung alas 5, hindi yan darating ang Panginoon. Amen. Pagka inasahan mo sa isang linggo, hindi yan. Sa oras na hindi mo, personal, individual, hindi mo inaasahan. Amen ba yun? Kaya, sabi noon, lagi tayo magkatyak, lagi tayo maging handa sapagkat hindi natin tiyak at alam yung oras at araw na muling pagparito ng Panginoon. Sino ang kapag na magaling ang alipin, hindi ba kami ang mamahalan ng inyong Panginoon upang magpakain sa iba pa mga alipin sa 3 oras? Pinagpalang alipin niyo kapag dinagdan siya kapag na naglilingkod sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siya kapamahalan ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga riyan ito, ngunit kung masamang alipin niyo, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon na tao, matatagalan pa. Kaya sisimulan niya mabuti ang kanyang kapwa-alipin at ang pagkainan at pag-inuman sa mga lasenggo, babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Personal po yan. Not by group, but individual. Sa oras na hindi mo inaasahan, sa oras na hindi mo alam. Amen. Kaya, kinakailangan na tayo po ay manatili na nag-aantay, nagmamasid, o nagtitiwala o tayo kitapat na nabubuhay sa Kanya. Bibigyan siya ng Kanyang Panginoon na matinding parusa pagkatapos at tapos sa mga mapagkulpari, doon tatangis siya at magkakalit ang ngipin. Sinasabi ko sa last, as our conclusion, Jesus' purpose in telling about His return is not to stimulate predictions and calculations about the date of His coming, but to warn us to be prepared upang tayo po'y babalaan, paalalahanan, upang tayo ay lahat maging handa. Amen. Hindi lang daw Boy Scout ang laging handa. Bagkus ang lahat na natin Kristo at nanatili kay Kristo dapat lagi handa. Will you be ready? And the only safe choice is to obey Him. Not tomorrow, not next year, but today. Amen ba yun? So tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Kasama tuloy ko yung pag-ulit niyo. Pwede po natin pagbulayan ang salita ng Panginoon. Ang maganda, hindi bukas. Tulad ng sinabi ni Pablo, today is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Amen ba yun?
inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon, ang kanyang pagkubusa, at ang kanyang tagubilin na alalahanin siya sa pamamagitan ng pagtanggap ng elemento ng mahal na hapunan o the Holy Communion bilang pagkilala natin at pagtitiwala natin sa Kanya. Nagbabagat din natin siya nakita na kasama ng mataan at mukhaan ay naniniwala tayo at nananampalataya sa Kanya na siya'y nagmahal sa atin at gumawa ng kaligtasan para sa atin. Siya naging pabayaran at natubusan ng ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran at tubusin at hindi tayo tinubos ng mamahaling iyas maging ang ginto. Hindi rin tayo tinubos ng ordinaryong dugo tulad ng hayop o ng anuman at sinuman, bagkus tayo tinubos ng mamahaling dugo ng ating Panginoon, ang tinatawag na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Ay lahat ay tumayo. Itong aral na tinagagtungkol sa Panginoon, kami siya ipagkanulo ng Kristiyan at tinapay, itinahasat pinagpasalamat at pinagpinapiraso, kinamahakit sinabi, itong aking nagawan kanin ninyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa ating pagtanggap, kaya po natin suriin natin ang ating sarili, kung tayo may nilagawang permit kasalanan, oro mismo, pwede mo ipahayag, oro mismo, ikay mapapatawad ng Panginoon kung ikaw ay nananalig sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. That through the blood of the Lord Jesus Christ, na tayo pinatawad, we are forgiven. We were forgiven. We were justified, soon to be glorified, and right now, we are made righteous through Christ. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na makibahagi kami sa iyong tipan, ang bagong tipan, ang huli at dakilang tipan na binigay niyo sa amin. Salamat po sapagkat nakikinig sa kami at kami ay nagtitiwala na lubusan na tinubos mo na kami, pinatawad mo na kami, nilinis mo na kami, at sa iyong katwiran, binigyan kami ng matanggap at mapabilang sa mga matuwid na mga tao o mga anak mo sa pamagitan ni Kristo. Salamat po at patuloy namin payag ang aming kasalanan, ang iyong pagpapatawad at ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan at nagagawa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Hindi naman matapos magkapunan, lumukot siya ng salo at ang salo nito ay ang salo ng bagong tipan ng mag-alis at maglilinis ng inyong kasalanan. Gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Salamat po, Panginoon, sa Diyos na ito, simbolo na yung bubog na nabuos o nabubog sa krus ng Kalbaryo. At salamat po sapagkat kami ay natubos, napatawad, naligtas at napalayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan natin yung Panginoon ay mananalo. Salamat po, Panginoon, marami sa aming pakikibahagi sa iyong tipan na pinitulutan mo na kami ay naging bahagi nito at kami, O Diyos, ay
bilang pagkalala sa iyong sakripisyo, sa iyong kamatayan, at sa iyong pagtubos at pagliligtas sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sapagkat ito ay ginanap mo para sa amin na kami ang dapat ang mag-alay ng aming pagtubos, subalit hindi karapatan. Maging aming pagliligtas, subalit hindi kaya. Nanging ikaw lamang ang maging katugunan at kasapatan para sa aming kaligtasan. Kaya mga po, Panginoon, maraming salamat po. At muli, patuloy ka maghari sa bawat puso at buhay ng bawat isa, maging sa bawat miyembro ng pamilya, at anuman ang kanilang kalagayan kinarap sa buhay, tulungan niyo po sila na manatili sa iyo. At maging sa pagkatawag bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo ayon sa iyong salita. Anuman ang kanilang mga pagsubok, ikaw po ang tumulong sa kanila magbigay ng sapat na kalakasan, kahit na karunungan o kapalinuan, harapin ng mga bagay nito. At niyan, O God, ay mabigyan po ng kalukasan at katagumpayan ang anumang pagsubok na aming hinahanap, malit man malaki man, beksi man o matagal man. Kaya niyo po, Panginoon, sa iyong biyaya, kami ay magkaroon. Nasa anumang uri ng tukso, kaya niyo po, Panginoon, dayuan po namin, iwasan po namin, itakwil po namin ang anumang tukso na pinagbubuhatan ng kaaway at maging kasalanan at kasamaan. Kaya niyo po, Panginoon, na proteksyonan mo kami at ingatan sa mundo ito. Maraming salamat po. Tuloy po ang patuloy na magkalaw po ng pagkailan ng bawat isa, ang iyong pag-ingat, pagpapagaling, at ang iyong pagpapala sa bawat isa na iyong anak. Salamat po na marami. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Po tayo po ay natapos po sa ating pong pagkakot. Bakit po ba tayo nabibigyan ng ating pong offering sa kaaga po? Baka naman nag-gather po tayo ng return sa ating pong investment o reward. Bakit po sa Bible ay ang nahin po natin ng Diyos sa buhay po natin. Sa ating pong pagkakaloob ay lagi po ang prinsipyo po kung paano po tayo nagkaloob. Ganoon din po ibabalik po sa atin. Kasi sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang nag-aasit ng konti ay aani ng konti. Ang nag-aasit ng marami, aani ng marami. Ganun po ang dapat natin pong kakakalog sa Panginoon. Ayon po sa ating pong kalooban, unahin po natin ng Diyos para po sa Kanya. Ito. Di po tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya ng pagkakaloob sa umaga nito. Patuloy po kami nagpapasalamat at patuloy po kami malapit at titiwala po sa iyo. Sa kabutihan mo po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Pagkalay mo po ang aming kumandog sa araw ito para po sa sunod po at patuloy po kami makapagandog pa at maibigay po namin sa iyo ang best para nga po sa iyo aming Diyos. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito tayo po nagdala. Okay, sige po, para po sa ating announcement. Okay po, so welcome po sa ating mga first timers, ano po, ang ating mga kasama for this Sunday. Si Mr. Tony and Mrs. Bettina Rezuti. Tama po ba po? Rezuti. Yeah, yun lang po. Gawa po ay naramdaman natin ano po,
Mr. Butch and Mrs. Josephine Lomontan. Hello po. Hello po. So, and also we have Amir Denozo de Gran. Ayun po, ayan ang Sister Amir. Okay. So, kami po ay lubos na nagagalap. So, we feel very glad that you're here today. Diba? And sana po sa mga susunod, alam ko parang nagbabakasyon, you are just having your vacation, right? Okay. So you will be on here next week or after Christmas. So we do expect that this coming weeks, you will still be with us. So, and let us celebrate God's presence in our lives. Okay po. And meron pa po tayo. Yan. So, welcome back po si Nanay Romana. Ayan. Si Nanay Romana. Ako, ayan. Okay. First number, si Nanay Romana. Ano po, siya po ay galing sa US. Ano po? Ayan. So, also, Nanay Romana is also spending the Christmas here po. And, she will go back. Ano? Okay. Doon po sa state, kasama siguro nila, sir, ano po. Okay, so, kami po ay nagagalap kay Nanay Romana and the rest, ano po, sa mga ating first-timers. Okay po? Meron po po tayo ano. Ayan. So, para po sa ating mga birthday celebrants, ayan, so, this December 6 po, kailan po ba ito? Bukas, at sa Wednesday. Ayan po, si Ate Esperita Ali, yan. Asawa ni Kuya, yan. Kasama po siya, yan. Ay, ayun, si Ate Esperita, okay po. And then we also have Kevin Jasper Martin. Si, yan, birthday din po niya. Okay, and then si Josephine, si Sister Josephine De Jesus. Yan, so, sige po, let us, awitan po natin sila. Once again, the time has come, for the love we give from Jesus, He has given everyone more. Happy birthday to you, happy birthday to you. Please stay on the hill, please love you, happy birthday to you, happy birthday to you. And many more years to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Hanggang kawan po sa mga kapatiran namin na nagsaselebrate ng mga kawan. Patuloy po kayong pagpalagi ng ating Panginoong Diyos at patuloy na magpagamit sa ating kuwasan. Okay po? So, sa wedding anniversary natin, ayan, si Mr. Lorando and Mrs. Rita Ali. Siguro ano nila, kaya, manuga, kaya manugang lobo nila, Ate Shalita, ano ba sa kanya, sir? Kuya. And then also si Kuya Oki and si Kuya Beth, sa iba. Anniversary po, December 5, parang bukas yata na. Marcas, Tuesday. Okay po? Ayan po. So, happy wedding anniversary. Naway patuloy kayong pag-alabin. Yung inyong kaunahala ay patuloy na pag-alabin ng ating Panginoon. Okay po? Ayan. And then for our Sunday school, after po ng service, alam na po kung saan kayo pupunta sa inyong mga grupo-grupo. Okay po? And we also still encouraging everyone to join ano po yung ating Wednesday prayer meeting. Yung ating Wednesday prayer meeting, ayan po, every 6 po yan, hanggang onward po, usually po, 8 kami natatapos yan, ano po, sa ating prayer meeting. So we are still encouraging everyone po, ano po, to join with us po, physically, mentally, and yung ating mga puso po ay ilaan natin sa ating Panginoon every Wednesday. Ano po? Pero kung na make it po, meron naman po tayo online. Okay? Pwede
pananalangin po every Wednesday. And then, this coming Friday po, December 15, meron po tayong revival night. And this will be attended po by the different churches po, from Bataan. Okay po, ito po ay gaganapin sa GCC, doon po sa Liman. Okay po? And then, so, wala na po tayong announcement, wala na po. So, wala na, let us all stand para sa ating pabukas na panalangin. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, O God. We give you honor. We give you praises, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Diyos amang banal, salamat po, Ama. Thank you, Panginoon, for this day, Panginoon, that we feel your presence, O God, in our lives. O God, hallelujah. Thank you, Panginoon, sa Holy Spirit, Panginoon, na lumubog sa bawat isa, Panginoon, na naririto sa lugar na ito, Panginoon, and also we are giving yung pasasalamat po, Panginoon, for your unconditional love, Panginoon, that you are showering into us, O God, hallelujah, hallelujah. And Panginoon, sa walang sawang pagkalina, Panginoon, na binibigay mo, Panginoon, sa iyong mga anak, O God, hallelujah. Thank you, Lord, sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ina-extend mo sa bawat isa, Panginoon. Tunay, Panginoon, ng iyong biyaya, O God, ay sapat, Panginoon, sa bawat isa, O God. That your grace, Panginoon, is sufficient to us, O God, hallelujah. Thank you, Panginoon, for each and everyone, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, to worship you, to honor you, Panginoon, at para maitaas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. And also, Panginoon, thank you for feeding us, O God, the bread of heaven, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your promise, Panginoon. Thank you for the promise of coming back, O God. Hallelujah. Hallelujah. To be with you, Panginoon, in heaven, O God. Hallelujah. Truly, O God, Panginoon, that man shall not live by bread alone, Panginoon, but by every word, O God, that proceeded, Panginoon, from your mouth, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We pray, Panginoon, that your word we have heard, Panginoon, today about your second coming, Panginoon. Hallelujah. From your servant, Panginoon, from Pastor Dan, O God, hallelujah. Became, Panginoon, an eye-opener to all of us. Panginoon, that we should not waste our time, O God, hallelujah. And we should be prepared and watchful, O God. Always, O God, hallelujah. And, O God, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God, samahan mo po kami, O God, dalhin mo po, Panginoon, ang aming mga kanyang Panginoon, in our own respective houses, ng ligtas, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, O God, at sa simula ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ikaw ang sumama, Panginoon, sa kalagitnaan at hanggang sa patapos na po sa lugar ng aming pagsamba. Ikaw po yung aming kasama, O God. At katagumpayan, Panginoon, ay aming tiniklaim sa oras na ito, in the name of Jesus Christ, the Lord and our Savior. Thank you, Lord. Amen.